Morning po. Again mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 24 na, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Cityland, Pines Peak Tower. Dito yan sa may Barangka Ilaya, Mandaluyong. At dadalhin po natin sa may The Medical City Ortigas. Matraffic dyan sa may Meralco Center, Ortigas Avenue, Ugong, Pasig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sa dito na tayo. Na patuloy na inibigyan ng pamahalaan. Marami pa to, Kaloy. Marami pa. Kunti pa lang doon na aresto. Sana may maarestong mga malalaking isda. Isang kaso pa lang kasi itong pinag-uusapan dito. Tawan, Oriental Mindoro, Kaloy. Sa panahon na umpumpas sa Lemuya, ay sumakayong COVID kagagan. Kaya naroon na po yun sa nakarating dito sa Bayan sa Southern Lugar sa Santa Pinangor. Kaya hindi pa nagtatanong bakit ito paramang dahil may unang proyekto yung tinatawag na roadside sa Kapan Oriental Mindoro. Ay kailangan si Saldico maika muna kaagad. Sabi siya doon sa laban. Dapat mahuli na kaagad siya. Ayun, so isang kaso na may kaugnayan siya, yung sa Nawan Oriental Mindoro, Kaloy. Ayun. Oo, isa pa lang yan. At marami pa ang ikot. Nakuha na matay na CSA. Operasyon Technology dapat totoo. Salamat, Carlo Mateo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Bago magpasko ay may makukulong na daw may 31 days before Christmas Ito na yung bentahan ng palamuting pamasko sa Divisoria, Maynila, unti-unti na lumalakas. Mamabuti naman. Manny Vargas, Manny, good morning. Super Radio. Good morning sila po yung meron sa mga kapuso natin. Tama ka nga dyan. Ayos mo na kung kapag nila sa mga nagsisigla. Lumalakas na nga. Wala na lumakas ang bentahan nila. Ng iba't ibang mga Christmas lights at iba't ibang mga palamuting yung pamasok mo. Ayan, nakasita nyo sa likod na namin mo. Tama ka dyan. Tuloy na Pasko, Manny, kahit mahirap ang buhay, kahit sila lang ang yumayaman, tayo hindi. Diretso, ang sakit sa kanila yung mga nagsisigla sa usap natin. Dapat may mga nagsasabing lumalakas ang benta nila, pero hindi ito yung natin sa bentahan na talagang inaasahan nila. Dahil sa epekto, mga naranasan, mga pagkulaan, ang mga nagsisigla, ang mga panahon ng pagkakas sa mga kasisigla ng Victoria, nakita mo ito ang nagsisigla ay kung saan ang mga kailangan na dito, at yan, dahil para ng mga kasisigla. Ang mga muna, nagsisigla ng mga ay nasa 650 o 550 hanggang 650 pesos. Yung iba naman manilaw, yung mga bilog, yung mga ilaw, yan sa Sasika ay nasa 800 hanggang 900 pesos ang kada isang mesa. At yung Christmas tree naman, ang gusto mga kapuso natin, yung may takis 5 feet ay nasa 800 pesos ang pinakamura. Ang pinakamalaki na natin na 20 feet ay nasa 5,500. Pero kung gusto nyo na mas mura, merong ito na nagkakahalaga ng 3,500. Ito yung akala mo meron ng niebe o meron ng yelo, may snow. Snow ba rito sa Pilipinas? Yun siya, kaya kanila sa Alphabet.
Ikita kay Marco dito eh. Lalamig siya sa panel mo. Ayan. So yan, ang sitwasyon dito sa Davao City, Victoria, kung saan na, sa ito sa mga puntahan na, sa mga kababayan natin naghahanap ng murang malamutin na dapat ko. Ako si Manny Mark. Yung GMA, Super Radio, dito, dapat ko. Salamat, Manny Marcos del Prado sa Super Radio DZW. Meron po tayong nagmamadali. Super Radio DZW. Sa oras natin, alas 6:24. Ito na po sa mga may warrant of arrest kaugnay ng Manabalyang Flood Control Project ang nasa kustodiya na po ngayon ng mga otoridad ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapuso. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. Kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment ito mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Ulit, sa 3 warrant at 16 na pangalan, ito na ang hawak ng ating otoridad. 2 susunod. Ito ang mananatiling at large at kasama na dyan si Sandico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay subuko na kayo. Huwag na nang antayin na abul-abulin pa kayo. At maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatakay tungkulong sa pagtatago at sa inyo na kahit pa paano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Super Radio DZW. Ang Pangulo ng Pilipinas, President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang sinasabi niya. 7 na po ang hawak ng mga otoridad. Meron pa daw 2 susuko. 7 ang at large kasama si Saldeco. Ayon po sa Bureau of Immigration, sa record ng ahensya, umalis patungo ng Singapore noong August 6 si dating Congressman Eli Saldeco. Pumunta naman ang Qatar noong November 15 si DPWH Memora of Planning and Design Division Chief Montrexis Tamayo. Ayun. Umayahin naman po Australia noong October 2 si SunWest Incorporated President and Board Chairperson Aderma Angeli Alcazar. Habang ang treasurer ng kumpanya na si Cesar Buenaventura umalis pa United Arab Emirates noong October 2. Ayon po kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, inilagay na sa centralized derogatory database ang pangalan ng lahat ng may arrest warrant na naka-heightened alert na rin ang lahat at naka-heightened alert na rin ang lahat ng mga immigration officer sa mga paliparan at saka sa mga pantalan, mga kapuso. Yan po ang ating balita tungkol sa mga pinaghahanap, mga na-arresto na. Ayan, kaugnay sa anomalya sa flood control project. Meron pala tayong bagyo. May bagyo tayo. Ayan, ang bagyong balita yan. Ayan, puspusa na po. Sana maraming sumuko at marami ng maaresto, mga kapuso. At meron mga maarestong medyo malaking isda na bansa. Pero umpisa pa lang yan. Alam naman natin, umpisa pa lang yan. Sige na. O, meron po tayong bagyo at ang bagyo po ay tinatawag
na bagyong Verbena para alam nyo lang. Kasi konektado ito mga balita natin na ito, itong anomalya na ito sa flood control, sa baha, sa bagyo, sa kalamidad. Ito na naman, meron na tayong dapat pagandaan. Namatampo ang bagyo, sentro ng bagyo sa layong 330 kilometro silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. At taglay po niya na lakas sa hangin, aabot ng 45 kilometro kada oras malapit sa gitnang pagbukso, 55 kilometers per hour. Meron na po mga nakataas na bumala ng bagyo ngayon sa katimugang bahagi po ng Occidental Mindoro, katimugang bahagi ng Oriental Mindoro, Romblon, Mainland Masbate, gitna at katimugang bahagi ng Eastern Samar, gitna at katimugang bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, hilagat gitnang bahagi ng Cebu, kabilang ang bantayan ng Camotes Islands, Bohol, hilagang bahagi ng Negros Occidental, hilagang bahagi po ng Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kabilang ang Caluya Islands, Guimaras, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Islands, hilagang bahagi ng Surigao del Sur at hilagang bahagi po ng Agusan del Norte. Inaasahan lalakas pa ang bagyo bago ito mag-landfall sa hilagang bahagi po naman, hilagang silangang bahagi ng Mindanao. Kaya po ito yung mga walang pasok po ngayon para alam nyo lang, alas 6:30 na po, wala pong face-to-face classes sa lahat po ng antas sa public and private dahil sa masamang panahon ngayong araw na ito sa Albay, Sorsogon City at saka sa Castilla, Sorsogon, San Jose, Camarines Sur, Bacolod City, Silay, saan yung Silay na yan? Silay City sa Negros Occidental, San Carlos City at Calatrava sa Negros Occidental hanggang bukas November 25, Panglao, Tagbilaran City at Pilar sa Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandawi City sa Cebu, Naga City at Talisay City sa Cebu, public schools lamang hanggang bukas November 25, at Hingoog City sa Misamis Oriental. Ayun naman, alas 6:31 na po ng umaga ang oras natin. Ako ito at magulo na ang ating bansa mga kapuso dahil sa mga nangyayaring anomalya na ito. Meron pa mga di naman coup Transition Council, Civilian Military Junta, nababalitaan natin yan, nabanggit ni Senator Lacson, no? Siyempre yung mga ganyan nakakapagkaba sa atin. Hindi natin alam kung anong kahinat ng ating bansa. Dahil yan parang destabilisasyon na rin ang dating yan Alam niyo po yung politika, mga kapuso, kapag hindi maganda ang lagay, pati yung ating ekonomiya, yung mga pambili natin ng sibuyas, pambili natin ng bawang, pambili ng bigas, apektado presyo mga kapuso, di ba? Ito po, pati mga pulis nakikisama pa. Meron po mga tiwaling pulis, mga salbahing pulis, ginahasa umano ang ng 14 na pulis ang isang 18 taon na babae sa Cavite. Nasa labas ng kanilang bahay ang biktima ng lapitan ng grupo ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis mula Canlubang, Laguna. Nagpumilit naman ang pumasok ang mga suspect at tinalugog ang kanilang bahay. Tinakaw ang mga singsing at cellphone ng biktima. Kalaunan nilak ng mga suspect ang pinto ng bahay at doon na umano naganap ang pangahalay mga kapuso. Arestado sa follow-up operation yung 6. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. The complainant, biktima, will come to Napolcom on Tuesday to file a complaint. Tutulungan natin to, na positive talaga at nasa medyo nagalaw dito. At hindi po pwede talaga to kasi ano pang gawin yung pagtatagpitag niyo. This is unacceptable. Ayun naman. Si Atty. Rafael Calinisan, Commissioner, National Police Commission, mga kapuso. Follow-up operation, ang naaresto, tinutugis pa ang 6. Kami po'y inyong sundan. I-follow po ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio DCBB sa Facebook, sa X na dating Twitter, at sa TikTok. Hanapin din po ang Super Radio DCBB sa YouTube. Mag-subscribe, alas 6:33 na po ng umaga. Radyo na TV para naman ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan pa ng Robust, the white or medium extra, L-arginine, Songalia, Cynomorium, at GABA, with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drive Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet naman. Robust, para sa mga kalalakihan. Pagin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky. Apoy na bina, puno ko'y sumakit. Sakit sa katawan na may lantas. Sabay-sabay man ang mga antukan.
Dr. versus paracetamol in a span of 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, saan ang punta mo? Bibili ako ng Health Max Care Capsule. Health Max Care Capsule? Yes, pare. Food supplement ito na may grape seed, acai berry, acerola, wolfberry, butterberry, cranberry, raspberry, bilberry, at mangosteen. Alaga ako sa Health Max Care. Yan ang gusto ko. May berries na, may mangosteen pa. Bibili na din ako niyan. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drug Store nationwide. Para sa katatulan, mag-text o tumawag sa 0922-802-6505 at 8400-5268. Mahalaga para lang ang Health Max Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkakot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga minamahal namin biyahero, thank you for choosing Biogenesis sa biyaheng ginhawa from headache. Hindi Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaansala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogenesis anytime, anywhere. Ingat! Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogenesis. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, buhag-haggard hair! Hello, Cream Silk Vitamin Boost! Pinake with 30% more versus Tetamol Unilever Sachet for all day no buhag-hag. Sino? Non-conditional shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Robust Dietary Supplement for Men. Nakita ang tunay na lalaki, matibay, magaling at manigas. Samahan pa ng Robust, the White of Medium Extra, L-Arginine, Songalia, Cynomodium at Gaba with proper diet and exercise. Para makasiguro, pumili ng mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala. Ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust. Para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Ang tubig niyo ba'y pinakukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Stores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclosan Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nagmula din itong caller na may problema sa mata. Ako po ay si Natividad Aranda, 55 years old ng Cebu, isang barangay staff. Dati lumalabo talaga ang paningin ko dahil sa diabetes. Kapag mataas ang blood sugar ko, nanginginig ng paligid, nagbiblare at namangati siya. So, pag inom niyo po nitong iBerry, At kapag inom po ng iBerry, unti-unting naramdaman ko na lumiminaw ang paningin. Saka bumaba rin ang blood sugar ko. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. okay. Buhag-haggard ka sa So, tidbit. doon na lang po sa may bandang Try pinaka. Cream Silk to wash that. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-araw with Asturian Smooth Hair. With Cream Silk to wash Thank you. that. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Hindi po, God bless po. Thank you, God bless po. Alas 6:37 na po ng umaga. Wow! Melo Delgado? Panalo! Para po sa... Mare, good morning. Sorry po. Good morning. Ito sa mga hindi po nakahagip ng pahayag ni Presidente ngayon ay ito na ang sinasabi niya. Meron ng 7 po na mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control project ang nasa kustodiyan po ng mga otoridad. Ito po yung may kaugnayan doon sa Nawan, Oriental Mindoro. Kasi yung pa lang naman po ang naisampa sa korte. Kasi yung mga nung nakalipas sa linggo na sinasabing tinurn over na ng DPWH saka ng ICC tuloy, ICC doon sa malayo sa The Hague, ICI, yung mga ebidensya, mga dokumento sa ombudsman, di nasa ombudsman pa lang yun. O, pinag-aaraman lang pa lang ng ombudsman. Wala pa sa korte po yun. Yun. At nandun yung mga malalaking mga pangalan. May dating Speaker Romualdez doon, may Saltico na naman doon at iba pa. Ayun. So, ito po ang sinasabi ni Presidente, isa na po sa kanila ang inaresto ng NBI, 6 naman ang voluntaryong sumuko sa DILG. Meron daw 2 akusado na nagpahayag na lang intensyon na sumuko at susundin ang PNP-CIDG. Meron na yata pong negosasyon tungkol sa pagsuko, ano? Ang isang nahuli ng NBI, si Engineer, si Engineer, ay doon daw po sa isang bahay na hindi naman niya tirahan,
nakita, kaya meron ding mga mananagot na mga nagtago sa kanya doon. Ayan, wala daw special treatment. Sa 3 warrant at 16 na pangalan, sinabi ng Presidente, 7 na ang hawak ng mga otoridad, 2 sumuko na, 7 ang nananatiling at large, at saka kasama na dyan si dating Congressman Elizalde po. Yan. Teka muna, meron pa tayong hinahanap. Nasa na ba si... May isa pang nasa labas no? Pero wala pa namang warrant, ano? Wala pang warrant. Si dating DPWH Secretary, Manuel Bonoan. Ayun. Yun, no? At ito daw si Secretary Bonoan, siya lang ang makapagsasabi kung totoong may kaugnayan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa Anomalya sa flood control projects. Sa ngayon po, ang status ng mga sinasabi tungkol kay dating Executive Secretary Bersamin, mga hearsay pala. Ang nagsabi pala si Yusek Bernardo eh. Sabi ni DPWH Secretary Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Education Undersecretary Traitip Palaybara nagsabi sa kanya na ilang ulit tinanong ni Bonoan si Bersamin sa pag-facilitate ng 52 billion pesos sa insertion at sinagot umano ni Bersamin na siya na ang bahala. Umano, puro umano. Teka muna, balikan natin itong ating bagyo. Meron po tayong bagyong sinusubayan, ang pangalan po ay Verbena. Yan, sa ating Bantay Bagyo. Super Radio, DZWB, Bantay, Bagyo. Ano na kasing signal number 1 eh. Ayan nasa linya po natin si Mr. Monir Baldomero, Weather Specialist sa Pag-asa. Mr. Baldomero, magandang umaga po sa inyo. Yes po sir. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ng ating taga-subaybay ngayong umaga. So tama nga po, itong low pressure area na binabantayan po natin sa hapon dito sa may ating sa loob ng Philippine Area of Responsibility is nag-develop na po into a tropical depression as of 2 a.m. kanina madaling araw at tinawag na po natin siyang sa local name na Verbena. As of 4 a.m. kanina, yung kanyang sentro is nakataan sa layong 330 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte na may maximum sustained wind na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos pa kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Kasalukuyan po meron na po tayong nakataas na signal number 1 dito sa may Luzon, Visayas, Mindanao. So dito po sa Luzon, yung southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon at mainland Masbate. Dito naman po sa Visayas, nakataas po signal number 1 sa central and southern portion ng Eastern Samar, central and southern portion ng Samar Province, dito sa may Biliran, Leyte, southern Leyte, northern and central portion ng Cebu, dito sa may kasama po ang Bantayan Island, Camotes Island, Bohol, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kasama po ang Caluya Island at Guimaras. Dito sa Mindanao, nakataas po signal number 1 sa Dinagat Island, Surigao del Norte including Siargao and Bukas Grande Island, northern portion ng Surigao del Sur at northern portion ng Agusan del Norte. At nakataas na rin po ang weather advisory number 7 kung saan dahil po sa epekto ng dalawang weather system, particularly itong shear line at itong si Tropical Cyclone Verbena ay maaari po makaranas ng 50 to 100 mm na pagulan ang Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon dahil po sa shear line. Dito naman po sa epekto ng Tropical Cyclone Verbena, maaari po makaranas ng 50 to 100 mm na pagulan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon at Camiguin. Maaari pong makaranas ng 100 to 200 mm naman na pagulan ang Eastern Samar, Samar Province, Leyte Province, Biliran, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island. Sa ngayon po, meron na rin po tayong nakataas na gale warning dito sa may northern seaboard ng Northern Luzon, kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayang mangingisda at may maliit na sasakyan padagat na huwag na pong pumalaot ngayong araw. Sa ngayon po, base po sa latest track and intensity forecast nitong si Bagyong Verbena ay kikilos po ito west-northwest at maaari po ito maglandfall o lumapit dito sa may northeastern Mindanao ngayong tanghali or mamayang hapon bago po tumawid ng Visayas patungong northern portion ng Palawan ngayong araw hanggang Wednesday. Yan inaasahan po natin na lalabas po ito ng ating kalupaan dito sa may West Philippine Sea by Wednesday morning. And inaasahan pa rin po natin na magkakaroon po ng slight intensification itong si Verbena habang kumikilos
dito sa landmass as tropical depression. At Ayun. yan pong late, yes po. Sir Baldomero, yun ang tatanong ko sa inyo, no? Kasi lubang napakalapit nito, mga 300 kilometers na lang po ito, tama ba? Yes po. Opo. Tama po. So, tropical depression pa lang po ito. So, Opo. pero kahit ganyang malapit, may chance itong mag-intensify sa sunod na kategorya, ano po? Yes, sa ngayon po, yes po, hindi po natin inaalis yung posibilidad na possible pa rin po siya mag-intensify into a tropical storm. Oo, Pero sa oo. ngayon po, nakikita po natin na once tumawid po ito ng ating kalupaan, mamimaintain niya po yung tropical depression na category. Oh, saan dito magla-landfall? Kasi yung Mindanao ang parang tinatahak dito po, ano? Yes po. Sa ngayon po, ang base po sa latest information dito sa may northeastern Mindanao. Ay, sa ngayon, ayan, sunod-drop na natin siya na, Noel. Nakalimutan ko. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.